near-death experience? Siguro starting with you, Charlie. Kung sa awa po ng Diyos, wala pa naman po. Opo, hindi pa po umabot sa ganun. Siyempre, may umabot sa buhay yung malungkot ka talaga, pero hindi ko rin masabi na depressed ako noon kasi hindi naman ako nagpa-diagnose po. Pero, yeah, parang siguro ganun, pero hindi naman po umabot din sa suicidal thoughts, yun. And yun din yung gusto ko sana iparating sa lahat, na sana mas maging kind yung mga tao sa isa't isa. Kasi tulad ni Julia, yung pinagdaanan niya, trinay naman niya trinay niyang bumangon kahit after nung suicidal incident, 'di ba? Trinay niya lahat, pero yun, may mga hindi naniwala sa kanya, nagtry siya humingi ng tulong. So, sana sa susunod na tayo, halimbawa maka-experience ng ganon, or may humingi sa atin ng tulong, yun po, sana makinig talaga tayo. Kahit yun lang, yung presence na makinig tayo, ibang klase na yun. Yun. Miss Lotlap na yun. Sa multo, oo. Pero yung may mga, oo, meron, may experience. Hindi! Lord! Takot ako. Oo, lang na experience, pero hindi naman Pero tama, I am supporting every word Charlie said, no. I think it's good that everyone, should always look out for others. Yung kung halimbawa hindi naman masama na kamustahin nyo, or maybe be a little kinder to everyone you meet, kasi hindi natin din alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila. So I think that's also something that they can take out from the film. Ako po, opo, nagkaroon ako ng near-death experience sa ospital at saka sa buhay. So, sa ospital, ayun, naranasan ko yung tinatawag na yung mga nurse kasi unresponsive na ako. Tapos, sa buhay naman, nakaranas na ako ng parang Julia moment na parang at a very young age, maga kong na-feel na parang ayoko na, parang tapos na ako, ganyan. So yes, marami na po akong mga near-death experience sa medical and mental na aspeto. Anong natutunan mo from those experiences? Gaya po nung sabi ni Miss Lot and ni Ate Charlie, hindi naman kada makakasalamuhan natin, malalaman natin kung ano yung pinagdadaanan eh. Hindi naman porket may nagawang mali sa atin that day, kukutsay na natin, pagkasalitaan na natin ng masama, sisirain na natin yung araw nila dahil lang may inconvenience. So, it's free to be kind, it's free to be nice. Masayang maging kaibigan kasi hindi mo alam kung kailan nangangailangan ng kaibigan yung taong kaharap mo. So, it's free to be kind. Ayun, lagi ka lang maging mabait sa kapwa mo kahit na may ginagawang anomalya or kung ano man sa paligid mo. Always choose to be kind. So na lang sa Iril, paano mo na-overcome yung thoughts na gano'n? At okay ka na ngayon? It's a long process po. It's not linear, and at the same time, you really have to acknowledge it and you really have to ask for help. Huwag mong ikakahiya na nanghingi ka ng tulong kasi that's the bravest thing you can give for yourself, to ask for help. Thank you. RK, ikaw. Thank you for sharing. Sai, Mike for RK, please. Thank you. Nagkaroon na ba ako ng near-death experience? Siguro yung kabuuan ng kwento, oo. Pero yung mga multo or paranormal, wala. Pero yung akala mo, hindi mo na kaya, at some point, parang gusto mo na mag-give up, may mga moments na gano'n. And naramdaman ng mga tao sa paligid ko, and nag-offer sila ng tulong. At humingi din ako ng tulong. So, gusto ko yung ginawa ni Julia sa dulo, na kung may mga taong hindi naniwala sa kanya, but at the end of the day, parang humingi siya ng tulong sa taas. At, and in a way, mas gumaan din. Kasi, napaka-powerful nun eh. Na sobrang powerful nun. And hindi ko na didetalye yung mga pinagdaanan, pero gusto ko lang din i-echo yung sinabi nila na let's always be kind. Minsan may mga tao sa paligid natin, akala natin galit sila sa atin, but really may pinagdadaanan lang silang pang sarili.
And we cannot always take it personal kung may mga hindi tayo nagustuhan sinabi nila or nagawa nila. So, yun lang, parang ang dami talagang nangyayari ngayon sa mundo. At yung mga tao sa paligid natin, ang dami nilang pinagdadaanan. So, yes, please, always be kind, love one another, and offer help kung meron kayong naiisip na baka kailangan tulong or something. Isa na lang, RK, anong natutunan mo doon sa mga sinabi mong na-experience mo? Na hindi siya death. It's almost, parang yun ang pakiramdam, near death. Pero hindi. Hindi siya katapusan. At hindi magiging katapusan yun kung i-share mo yun sa mga taong mahal mo, sa mga nag-o-offer ng tulong. Actually, the moment na sabihin mo pa lang you put it into words na mabawasan na yung power nun over you. So, yun lang, little by little, love and kindness always. Thank you and congratulations sa everyone. Again, Thank you, Romel. Direk, I'm curious, may line kasi si Lotlot doon sa movie na sinabi niya na meron kasi kaming kasabihan sa mga Bisaya na ganito. Yung in-introduce na, Yes. totoo ba yun? Direk? Okay. It's really a belief to us Ilonggos. Okay. Usually, pag sa probinsya nga namin before, sa Central Manapla, ang dami kunyari may nahulog sa niyog. Pag may nahulog sa niyog, and then nabuhay, palagi yan may mga kwento. I'm sure alam niyo yan na may dala silang kunyari dahon or tubo or Pag nahulugan ka ng... hindi, pag nahulog, pag namatay ka, na bumalik ka sa buhay, Okay. you're bringing something kung saan man yung pinuntahan mo. Ah. So in fact, nasa isang cut namin yon. But mas gusto namin na i-narrate na lang ni Lotlot para mas may konting ambiguity pa or para na may ano pa ang tao. But yes, it's a belief sa Ilonggo, but I don't know sa ibang region. But sa amin, lalo na sa probinsya, ganun, na when you go back sa near-death na experience, you're bringing something kung saan man. So, in fact, may mga kamag-anak kami na, or may second cousin na may nagkwento na nahulog siya kapon sa niyog kasi niyugan kami. Pag gising niya, may hawak daw siyang dahon ng ano. So, sign yun na nag-travel siya or kung saan man siya napunta.